on to the power cost. So utilities natin, you have your electricity which is yung pinakamahal, your internet because the CCTVs needs internet for them to work, and then you have your water. Sa water hindi masyado magastos, guys. CCTV, yung internet okay naman yan because you need to have a plan lang naman, isang plan lang yan. Yung next mo is yung power cost or yung electricity cost mo. Napakalaki nito, guys, sobra. Kasi imagine kung ilang square meters, for example, kunwari 90 or 100 square meters yung selling area mo. Tapos imagine mo yung typical convenience store, di ba yung wall niya is made of glass? And usually yung glass na yan hindi naman sobrang kakapal na glass, medyo manipis lang. So yung init galing sa labas na-absorb. Kaya yung aircon mo halos talagang hindi na namamatayan. 24 hours yan. Kung papagpahingay mo yung isa umaandar pa rin. Hindi mo talaga siya pwedeng patayin kasi sobrang init yan. Magiging microwave yan sa loob, guys. Sobrang init pag walang aircon. Add mo na dito yung ice cream machine mo, yung chillers, yung steamers, yung freezers, lahat basically ng kumakain ng electricity. Add mo pa doon yung, imagine mo yung nasa isang structure lang, no? Nasa isang building or isang space lang lahat na equipment na to. Tapos yung init na ini-emit ng mga chiller, kailangang tangkiin or kailangan palamigin ulit ng mga aircon units mo. So kaya talagang grabe yung demand na sa kuryente. Around that time, between 36,000 ako per month sa kuryente. Ganun kalaki nagagastos ko.